Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Sa pong magandang morning muli, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Huwebes na ngayon po ay Hunyo at 13 taong 2024. Silipin na po natin ang mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Dalawang OFW critical matapos masunog ang tinutuluyang gusali sa Kuwait. Arangkada Balita. Kaso ng dengue, pinangangambahang sumirit ngayong tag-ulan. Arangkada Balita. 15 katao na nasa likod ng illegal na operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga, kakasuhan ng PAOK. Mas maraming problema dulot ng ban. Ibinabala ng PAGCOR. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, daan-daang hayop patay matapos matupok ng apoy ang isang palengke dyan sa Thailand. Arangkada Balita. Sa sports, NBA legend Jerry West pumanaw na. Arangkada Balita. Balita naman sa mundo ng showbiz, performance ng P-pop group na BINI sa Musikalayaan ipinatigil. Arangkada Balita. At abangan mamaya sa balitang viral, isang lalaki sa Cebu nanununtok umano ng magagandang babae. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Oras sa 5 sandali makalipas ang ikalima ng morning. Dito pa rin po sa MP lang may totong lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23. Kami po yung mga makakasama hanggang alas 6 po tayo. Magandang umaga po, ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Lerino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa marakadang ang detalye ng mga balita, kritikal ang kondisyon ng dalawang Pilipino matapos madamay ang tinutuluyan nilang gusali na nasunog o sa nasunog na residential area sa Mangaf, Southern Kuwait. Ayon kay OWA Administrator Arnel Ignacio, nasa ICU ngayon ng Adan Hospital sina Julio Cabrera Montemayor at Michael Dizon. Nabatid na mga nagbalik Kuwait ang dalawang OFW at nagtatrabaho bilang foreman at engineer. Tiniyak naman ng OWA na mabibigyan ng tulong ang dalawang Pinoy at patuloy na makikipag-ugnayan sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. At batay sa ulat, sumampa na sa 49 na individual ang namatay sa sunog habang mahigit 40 iba pa ang sugatan. Arangkada Balita. Samantala, pinag-iingat naman ng Department of Health, DOH, ang publiko laban sa inaasahang pagdami o pagsirit pa ng kaso ng dengue ngayong tag-ulan. Paliwanag ni Health Assistant Secretary at Spokesperson Albert Domingo, bagamat bumaba ang dengue cases nitong Mayo, hindi pa rin dapat magpakampante na magpapatuloy ang pagbaba nito sa mga susunod na buwan. Dahil dito, pinapayuhan ng DOH ang publiko na magsuot ng long sleeves at pantalon. Medyo mainit pa kasi. Yep. Maglagay ng mosquito repellent lotion at sumangguni sa doktor sakaling makaranas ng
sintomas ng dengue. Pero meron pang mga mosquito repellent na yung gamit, di ba? Na isasaksak mo lang tapos iikot na. At magkulambo kayo. Yun, kulambo, the best pa rin. Kasi mainit pa rin. Meron pa kami kulambo eh. Anyway, ayon po sa World Health Organization, kabilang sa mga sintomas ng sakit, ang mataas na lagnat, sobrang sakit ng ulo at katawan. Ako, baka nararanasan nyo ito ha. Pagkahilo, pagsusuka at pagkakaroon ng rushes. Arangkada Balita! Sa iba pa ring tampok na balita, mainit pa rin pong issue. Ito pong POGO, kakasuhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ng human trafficking ang 15 katao na sinasabing nasa likod ng Philippine Offshore Gaming Operator o operasyon po ng POGO Hub na Lucky South 99 dyan po yan sa Porac, Pampanga. Kabilang sa mga kakasuhan yung may-ari, incorporator at mga pinaghihinalaang ng torture, yun ang nurture. Ugtay nito, kailangan muna nga matapos ang inspeksyon sa mga gusali ng Lucky South bago makapaghain ang PAOC ng kaso. Ayon naman kay PAOC Chief Undersecretary Gilbert Cruz, ang lalaking nakitang kumuha ng mangga na si Hu Li Feng ay isang pugante at pinaniniwala ang master torturer sa nasabing POGO Hub. Isinasa ilalim din sa forensics ang cellphone ng nabanggit na dayuhan na nakitaan ng mga larawan ng mga bangkay. Arangkada Balita! Sa ugnay na balita, naniniwala naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation na magdudulot ng mas maraming problema kapag pinagbawal ang POGO, itong Philippine Offshore Gaming Operator. Ayon sa PAGCOR, may hirapan nito na i-monitor ang mga POGO at dadami rin ang mga nagsasagawa ng illegal na operasyon nito. Dagdag pa ng kagawaran, posibleng malugi ang pamahalaan. Magkano nga naman kasi ang 20 billion ng a year. mahigit 20 bilyong piso. Bilyon yan hindi po milyon. Kada taon nang walang katiyakang mahihinto ang mga illegal na aktibidad. Binigyan din ng PAGCOR na hindi matitiyak na babalik sa mga bansang pinagmulan. Talaga naman ang mga lehitimong operator kapag ipinagbawal na ang POGO. Ginit din ng PAGCOR na ang tunay na problema ay ang mga kriminal, totoo naman, na sindikato na nagpapanggap na POGO. Sabay, banggit na tanging sa pamamagitan lamang ng pinigpit na pagpapatupad ng batas at pakikipag-ugnayan sa iba pang sektor matutugunan ang problemang ito. Arangkada Balita! Maaaring iligal na nagsasagawa ng operasyon ng 255 dating Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa. Ito ang binunyag ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR kaugnay sa mga naturang POGO na kinansela o nakansela ang overseas gaming license noong Setyembre ng nakarang taon dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa krimen, mga criminal activities. Ayon kay PAGCOR Chairman at Chief Executive Officer Alejandro Altenco, noong itinalaga siya bilang pinuno ng GOCC, mayroong 278 POGO na may lisensya pero kanilang napag-alaman na hindi nagsasagawa mga ito ng operasyon bilang overseas gaming. Idinagdag pa ni Tenco na ginamit ng mga nasabing operator ang lisensya mula sa PAGCOR para gumawa ng kriminal na aktibidad tulad ng credit card fraud, investment fraud, cryptocurrency fraud, pati love match at love scam. Arangkada Balita! Nako, nadiskubre ng mga otoridad ang mas maraming pang hinihinalang uniforme ng sundalo ng China sa loob naman ng illegal na Philippine Offshore Gaming Operator dyan sa Porac, Pampanga na Lucky South 99. Kabilang po sa mga klase ng uniforme na natagpuan ang camouflage, pang taglamig, pang seremonya, parang kompleto ito military uniform na may patch na airborne at necktie na mayroong 3 bituin. Nakita rin ang mga balat, baril, medalya tulad ng Outstanding Sergeant Badge at syempre bandila ng China. Ayon po sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, kanilang kinukumpirma pa
sa Chinese Embassy ang mga naturang natagpuan sa Pogo Hub. Oo nga naman, di ba? Samantala, na-discover rin ng mga otoridad ang isang KTV club sa Pogo Hub na sinalakay sa Porac, Pampanga na mayroong pulang mat na may nakasulat na Chinese characters at salitang welcome. Kabilang sa mga nakita sa KTV, ang mga orange na sofa, sukat na stool na upuan at television na may mga speaker. Arangkada Balita! Target naman ng PAOK o ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na magsampa ng forfeiture cases sa mga nasamsam na kagamitan at ari-arian sa mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub na kanilang sinalakay. Babawiin po nila. Ito kinumpirma ni PAOK PAOK Chief Undersecretary Gilbert Cruz kung saan magain sila ng kaso, nabanggit na kaso sa mga pera, gusali, gadget at iba pang equipment na nasamsam sa oras na matapos ang inventaryo ng mga ebidensya sa 46 na ni-raid na gusali dyan sa Lucky South 99 sa may Porac, Pampanga. Ayon kay Yusek Cruz, 8 pogo na ang kanilang sinalakay o napabagsak kabilang yung mga ospital na nagsasagawa ng operasyon ng walang lisensya. Kanila na anyang naaresto yung mga doktor, meron ding isang Vietnamese, mga nurse at mga pharmacist na walang mga lisensya. Arangkada Balita! Pogo pa rin itinuturing ng DND o Department of National Defense bilang national security concern ang operasyon sa bansa ng mga Pogo o itong Philippine Offshore Gaming Operator. Ito'y dahil sa mga sindikatong kriminal. Ayun sinasabi ng PAGCOR kanina na nagpapanggap na mga Pogo. Pinaliwanag ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na ang lehitimong Pogo ay nag-ooperate ng online betting para sa mga dayuhan sa ibang bansa. Subalit, ang ginagawaan niya ng mga sindikato na nagpapanggap na Pogo ay sa loob ng Pilipinas, kumukuha ng mga taya. Dahil dito, giit ng kalihim, kailangang ipatigil ang syndicated criminal activities na nag-ooperate sa bansa dahil maliban sa pinapahina nito ang financial standing at country rating ng Pilipinas ay kinukurap pa nito ang lipunan. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng mga otoridad ang mga ebidensya na nakuha sa Pogo raid dyan sa Pampanga, particular sa Porac at Tarlac, kaugnay nga ng illegal na aktibidad. Arangkada Balita! Papalangkas naman ang DILG ng isang task force. Bubuo po ng task force upang malalimang investigahan ang sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon kay DILG Secretary Benor Abalos, pinagre-report na niya ang mga regional director ng kagawaran sa Central Luzon kaugnay ng operasyon ng Lucky South 99 outsourcing. Binigyan din ng kalihim na nais nilang maberipika kung wala nga ba talagang permit ang nasabing Pogo Hub at kung paano tumagal ang operasyon nito sa Pampanga. Magiging batayan naman anya ang isasagawang investigasyon ng task force kung may ire-rekomenda ba ang DILG ng mga opisyal na dapat managot o kasuhan hinggil dito. Arangkada Balita! Samantala, bukas naman itong si Cavite Governor John Vic Remulla sa posibleng investigasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa mga Pogo sa kanilang lalawigan. Ayon kay Governor Remulla, dapat lamang natiyaking magkakaroon ng tamang koordinasyon sa mga lokal na otoridad tulad ng PNP kung mag-i-inspeksyon ang PAOK. Gate pa ng gobernador matapos na maibenta sa Filipino-Chinese businessman noong 2018 ay wala na silang anumang kinalaman sa anumang transaksyon ukol dito. Arangkada Balita! Malaki ho talaga yung Pogo Island ho na tinatawag ho na yan. Diyan ho yan sa May Kawit, Cavite. At ang tinututulan po dyan ni Secretary Gibo Chodoro ay malapit po yan sa military facility. Sa May Air Base. Napakalaki po niyan. Actually, nasa, kung ako nagkakamali, 36 hectares. 2 isla kasi yan, Ate Juday. 2 isla yan. Pag dinaanan mo yung Pogo Island na yan, para siyang isang syudad
Para siyang isang, yung Intramuros, ganon. Oo. Ganon ka laki po. Isla po yan, na malapit sa Danilo Atienza Air Base. Yan po yan sa may Cavite City. Samantala, Ay, teka muna. Madagdag ko lang, no? Nabitin yung ating news. Ang sinasabing ibinenta, siguro yung isang pag-aari ng Pamilya Rimulya, di ba? Yung kanilang Resort. nila. Island Ang resort. ganda ng resort Island nila Cove. Island Cove, yan. Yan yung binabanggit dito ni Governor Remulla, John Vic, na sinabi niyang matapos na maibenta nila yung kanilang property, no? Sa isang Filipino-Chinese businessman, noong 2018 pa pala, no? Wala na namang silang anumang kinalaman sa mga naging transaksyon after nito. So, lilinawin lang din ho natin yan. At bukas naman daw ho sila sa Kale na ipatawag po sila para sa investigasyon. At para humabigyang linaw yung stand po talaga ng kanila pong pamilya diyan po sa, kasi sa kanila talaga itinuturo sa kanila tinutumbok na sila doon sa issue Well anyway, at mamaya subukan pa ho nating makakuha po ng mga balita hinggil po dyan. Tayo naman po ay magtungo sa weather report mula po sa Pag-asa. Sa kabilang linya si Alzar Aurelio. Alzar, magandang morning. Magiging maulan ba? Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Yung araw, may naasahan po tayong mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Sarangani, ganun din po sa may Sultan Kudarat, Zamboanga, Sibugay, Davao Oriental, Davao Occidental, dahil po yan sa Easterlies. At yung nalabing pong bahagi ng bansa na apektuhan ng range of high pressure area, kaya ang nalabing pong bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila ay magiging mainit at maliwalas ang panahon, maliban na po sa isolated na mga pag-ulan. Ngayon at sa Biyernes at Sabado, wala po tayo nakikita mabubuong low pressure area o bagyo na maaari pumasok o makapekto sa ating bansa. Yan po ang ating update sa lagyan ng panahon mula sa Pag-asa. Alzar. Oo, hello. Si Juday ito, no? Tanong ko lang ngayong weekend, kamusta bang wala naman kayong nakikitang sama ng panahon ngayong weekend? Ngayon po, So far, wala pa naman. Nakikita, wala po. Oo, naku, good. Sige. Pero yung Thank you. mainit na panahon ba, posible pang magpatuloy Meron pa. kasi merong mga lugar na nakararanas ng mataas pa rin na heat index, Alzar. Yes po. Ngayon ngayon, bukas, Sabado, nakita namin na may panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil po yan sa Easterlies at range of high pressure area. Alright, sige, maraming salamat Alzar Aurelio mula sa Pag-asa. Sa pagkakataon ito, tayo naman po ay magtungo. Alamin po natin ang ilang mga pag-ulat buhat sa labas ng impilan. Pag-review sa itinatayong new Senate building, tiniyak na factual at magiging independent. Ang detalye ay hatid ni Patrol 19 Shelly Ortega Bueno. Magiging factual at independent ang pag-review sa tinatayo na bagong Senate building. Ito ang tiniyak ni bagong Senate Committee on Accounts Chairman Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Cayetano, hangad nila na magkaroon ng the best functional at iconic Senate building na magiging simbolo ng demokratikong proseso. At ito'y sumisimbolo rin sa kagustuhan ng publiko. Ayon kay Senator Cayetano, nagsagawa siya ng pakikipagpulong sa ilang stakeholder kabilang na ang mga kinatawan ng mga dating chairperson ng Committee on Accounts na sina Senator Nancy Binay at dating Senator Panfilo Lacson para mabigyang linaw ang ilang usapin. Matapos ito ay nagpadala daw siya ng isang executive review na ibinase sa initial review o executive summary na ibinase sa initial review at nagkaroon din siya ng ilang mungkahi kay Senate President Chis Escudero. Ayon kay Cayetano, ang kanyang ipinadala na ilang suggestion kay Senate President Escudero ay hindi haka-haka. Lahat ito ay official at ibinase sa mga reports at mga dokumento. Sa kabila ng mga ulat na pagpapatigil, pinanindigan ni Cayetano na dapat magpatuloy ang konstruksyon ng new Senate building habang tumatakbo ang ginagawa nilang pagripaso. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ
Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, pag-angat ng antas ng mga water reservoir sa bansa inaasahan daw sa mga susunod na buwan ayon yan sa MWSS. Okay, kuha pa tayo ng iba pang detalye sa ulat ng Patrol 13, Gilbert Perdes. Inaasahang magsisimula na ang pag-angat ng iba't ibang mga imbakan ng tubig sa bansa sa susunod na buwan. Sa bagong Pilipinas ngayon, public briefing, sinabi ni Engineer Patrick Dizon ng MWSS na sadyang pababa na raw ang antas ng tubig mula buwan ng Enero hanggang Hunyo. Ayon kay Dizon, ang pagtaas at pagbaba ng level ng tubig ay isang natural trend lalo na sa mga normal at neutral na weather conditions, maging ito man ay La Nina o El Nino. At dahil nga sa mga inaasahang pag-ulan sa mga susunod na buwan, ayon kay Dizon, ay inaasahang tataas ang level ng tubig sa mga reservoir na makatutulong upang ma-refill ang mga ito matapos makaranas ng pagbaba ng antas ng tubig. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, blood donation campaign ilalarga ng MIA sa Terminal 3. Mula sa Paliparan, Patrol 45, Raul Esperas. Magsasagawa ng blood donation ang Manila International Airport Authority bilang paggunita sa araw ng ating kasarinlan. Sangayon sa Manila International Airport Authority, ang blood donation o bloodletting campaign ay sasagawa sa mismong NAIA Terminal 3 multi-purpose area kung saan ay mga kawani, mga taga-airline at mga taga-public agency ang inaasahang dadalo. Layunin ng nasabing bloodletting sa pakipag-ugnayan sa Philippine Red Cross ay upang makakuha ng sapat na bilang ng dugo para ma-donate sa Philippine Red Cross. Ipinahayag din ng Manila International Airport Authority na ang publiko ay maaari magtungo sa NAIA Terminal 3 at hindi na kailangan ng access pass dahil public areas naman ang multi-purpose hall ng NAIA Terminal 3. Ganap na alas 8 ngayong Huwebes ng umaga magsisimula ang assessment at magtatapos to ng alas 5 ng hapon. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impilang may todo lukas, DWIC. Arangkada Balita! Samantala, magbabalik pa mga kaibigan ng lambas sa mga malalaki at mainit na mga balita dito pa rin sa Arangkada Balita, araw ng Huwebes, makalipas lamang ng ilang paalalang oras. Time check, 5:26 na ng umaga. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita! Alright, tayo po na sa ikalawang bahagi na po, ikalawang sigwanda ng Arangkada Balita sa oras na ganap ng alas 5:33 na morning. Tangga pa ho tayo ng ilang pa mga pag-uulat buhat sa labas ng impila. Pangulong Marcos, aminadong ikinalungkot na maraming kabataan na ang hindi na nakakakilala sa Gumburza. Babalik si Patrol 13, Gilbert Perdes. Ikinalulungkot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maraming mga kabataan ngayon ang hindi raw nakakakilala sa mga martir na pari na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora o Gomburza. Sa kanyang talumpati sa Parada ng Kalayaan sa Maynila, inihayag ng Pangulo na ang pagpaslang sa tatlong pari ay itong pumukaw at nagmulat sa kamalayan ng mga Pilipino na meron itong sariling bansa na hiwalay sa Espanya at simbahang Katoliko. Sinabi pa ng Pangulo na ang hindi makatarungang pagkamatay ng Gumburza ang nagsilbing mitsa sa pagsiglab ng mga kilusang nasyonalismo. Iginit pa ng Pangulo na tila nakalimot na ang mga kabataan sa lahat ng pinagdaanan ng bansa upang makamit ang ating kasarinlan. Binigyan din pa ni Pangulong Marcos na ang kalayaan ay dapat inaalagaan, binabantayan at ipinaglalaban at sa sandaling pinabayaan ay maaari raw itong mawala at muling maagaw. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala,
Samantala, dako naman natin ang mga pag-ulat mula sa ating Metro Patrol reporters. Isang kasunduan ang nilagdaan sa pangungunayan ng Navotas City Government para po sa UHC Integration Site. Alamin po natin ang mga detalye sa ulat na ito ni Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning! Good morning! Bilang bahagi ng 17th Cityhood Anniversary ng lokal na pamahalang Navotas, nakipagkasundo sa isang Memorandum of Understanding sa Department of Health at PhilHealth tungo sa pagtatag ng isang citywide health system sa Navotas. Nilagdaan ni Mayor John Ray Chanco ang MOU kasama si Dr. Rio Magpantay, Regional Director ng DOH Metro Manila Center para sa Health Development, at Brian Florentino, Local Health Insurance Office Head ng PhilHealth NCR North. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng papapag-iral ng Universal Health Care Act. Alit Chanco, sa pamamagitan ng MOU, tiyak na makakakuha ng karagdagang teknikal at suportang pinansyal mula sa national government para sa UHC program. Dagdag pa ng alkalde na sa pagtatag ng UHC Integration Site sa Navotas, mas mapapabilis ang paghahandog ng serbisyong pangkalusugan sa mga Navoteños. Ang Integrated Health System ay isang paraan kung saan ang lokal na pamahalaan, katuwang ang DOH, DILG, DepEd at DSWD at ang civil society organizations ay nagbabahagi ng responsibilidad kung paano mamahala, magpalaganap, mag-organisa at magpalago at paunlarin ang kalusugan ng lahat ng kasapi. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Tanggap naman tayo ng pag-ulat mula sa probinsya. SUV nahulog sa irigasyon. Ang pag-ulat mula dyan sa Isabela, Manong Ronald Idol, Cabset Domingo. Nakaidlip habang nagmamaneho ang driver ng isang SUV na nahulog sa irigasyon sa barangay Bungalon Proper, Ramon, Isabela. Ayon kay Police Major Fernando Malinlin, Chief of Police ng Ramon Police Station, sinabi niya nangyari ang aksidente sa barangay o sa Purok 6 sa barangay Bungalon Proper. Ito ay kisangkutan ng isang Mitsubishi Montero na minamaneho ang isang nagngangalang Dennis Bulag na residente ng Porsche Alfonso Lista Ifugao. Ani niya nakatulog ang tsuper kaya ito nawalan ng kontrol sa manibela na nagawang makalabas matapos basagin ang bintana ng sakyan na nakulog sa tubig. Makipot ang nasabing kalsada kaya maaring hindi nakatansya ng driver na naging dahilan ng pagkahulog ng minamanehong sasakyan sa irigasyon. Maswerte namang walang tinamong sugat sa katawan ang tsuper at naihahon na rin mula sa irigasyon ang sasakyan. Pinalahanan naman ni Police Major Malalin ang mga motorista na kapag inaantok sa biyahe ay maiging magpahinga muna sa gilid ng daan dahil maaaring makaidlip habang nagmamaneho na magdudulot ng aksidente. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasintilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, mula pa rin sa mga lalawigan, 12 farmers cooperative dyan sa Central Luzon, wagi. O alamin natin kung saan sila nagwagi mula sa report ng ating correspondent na si Johnny Goleker. Johnny, good morning! Yes, magandang umaga. Dalawang farmers sa cooperative nga mula dito sa Gitna Luzon. Itong ginawaran ngayon ng parangal at nagwagi rin ng kasa ay itong mga Young Farmers Challenge o itong Young Farmers Challenge 2023 National Award na inorganisan nitong Department of Agriculture at ginanap ito dito sa Crop Biotechnology Center, PhilRice, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Kaakibat na nasabing award ay tumanggap din ang bawat isang kooperatiba ng tig 300,000 pesos. Samantala 5 sa kanila yung tumanggap naman ng hiwalay na tig 500,000 pesos. Samantala 2 naman kooperatiba mula sa ibang mga probinsya dito sa Gitna Luzon ang nagkamit din ng parangal as cash award mula sa DEA. Ang mga farmers cooperative na nakakuha ng major award ay itong Sir Juan Agriventure mula sa Cuyapo, Nueva Ecija at itong Cuanto Tubo Farmers Cooperative mula naman sa lalawigan ng Zambales. Kapwa sila
sila nagwagi ng startup level production category. Ang mga cash award ay gagamitin nila para sa kapital at pagpapalago ng kanilang pinasok na negosyo. Sila ay aalayan din nitong Department of Agriculture para sa pagpapaunlad sa kanilang kabuhayan sa bawat miyembro, pagbili din ng mga kagamitan at pag-training sa kanila o pagtuturo nitong makabagong teknolohiya pang-agrikultura. Dumalo sa nasabing okasyon itong si Senador Amy Marcos bilang panauhing pandangal at tagapagsalita. Mula dito sa gitnang Luzon, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole para sa Impila Metodo Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Tanggap naman tayo ng police report mula Calabarzon, 73 anyos na resort owner sa Batangas, pinaslang. Alamin po natin ang kabuuan ng detalye mula kay Armand Camp. Isang 73 anyos na negosyante at resort owner ang natagpuan ng kanyang anak at mga otoridad na duguan at wala ng buhay sa loob ng kwarto nito sa Sitio Gintuan, Barangay Dumunggaw, Bawan, Batangas kahapon ng umaga. Kinilalang biktima na si Carmen Maranan, residente ng nasabing lugar at nagmamay-ari ng isang event place sa Bawan, Batangas. Ayon kay Police Colonel Nestor Cusi, Bawan Police Chief, ang suspect ay ang dating empleyado ng resort na nakilalang si Roland Mauro na di mo tinanggal ni Maranan bilang resort cleaner noong nagdaang linggo. Sa investigasyon, nakita sa CCTV ang pagpasok ni Mauro sa resort at maging sa loob ng bahay ng biktima. Ayon sa anak ng biktima, malaking halaga ng kita ng resort ang natangay ng suspect. Isang manhunt operation laban kay Mauro ang sinasagawa ngayon ng mga otoridad. Armand Cambe mula Calabarzon, nagulat para sa Impila Metodo Lakas. DWI, di nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pa mga balita, naniniwala si Vice President at Education Secretary Sara Duterte na para lamang sa 2022 elections ang Uniteam 2022 national elections. Sa Independence Day ceremony sa Rizal Park sa Davao City, ipinabatid ni VP Inday na nagawa na ng naturang alyansa ang papel nito, ang layunin nito nang manalo sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakalipas na halalan. Ayon sa pangalawang Pangulo, nagpapasalamat sila sa mga sumuporta sa kanila ni PBBM. Binigyang diin pa ni VP Inday na hindi na sila kandidato ng kasalukuyang leader ng bansa. Arangkada Balita! Itinaas naman ang bandila ng Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon sa Sabina Shoal kahapon kasabay nga ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Bansa. Ito matapos magsagawa ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard na nakasakay pa sa BRP Teresa Magbanua ng flag raising ceremony sa nasabing lugar. Ayon kay PCG spokesman Rear Admiral Armand Balilo, nasa Sabina Shoal ang nabanggit ng barko upang panatilihin ang kaligtasan at seguridad sa nabanggit na katubigang bahagi ng EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kaugnay nito, pinangunahan ni PCG Lieutenant Efren Duran ang seremonya kasama ang mga crew at nakasakay sa BRP Teresa Magbanua. Arangkada Balita! Pinarerepaso naman ni Senator Amy Marcos ang Mutual Defense Treaty o MDT sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Hinimok ng senador ang gobyerno na pangunahan ang pagbusisi at negosasyon sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs. Aminado si Senator Marcos na nababahala siya dahil minsay masakit o matinding magsalita ang Department of National Defense kaugnay ng mga issue sa West Philippine Sea. Nais ng presidential sister na siyang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations na bigyang linaw ang definisyon ng armed attack na nakasaad sa nasabing tratado. Sa ilalim ng naturang kasunduan, re-rest back ang US sa oras na magkaroon ng armadong pag-atake sa public vessels, aircraft o armed forces at Coast Guard ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
Arangkada Balita! Bawal namang obligahin ang mga electric cooperative sa Luzon at Visayas na utay-utayin ang kanilang dagdag singil ngayong buwan. Ito naman ang inamin ng ERC Energy Regulatory Commission dahil walang kita nito ang mga nasabing electric cooperative. Hindi tulad ng Meralco na malaki ang kinikita. Dahil dito, walaan itong masiyahan na utusan ang mga electric cooperative na utay-utayin nga o gawing installment ang magbabayad ng dagdag singil. Paliwanag ni ERC Chairperson Attorney Mona Lisa de Malanta, mas malalim ang bulsa. Tama ba yun? Na mga private utility dahil may baging ang baging ng nakokolekta nila ay napupunta sa kanilang kita. Arangkada Balita! Bago tayo magbigay daan sa ilang mga paalala, maidagdag ko lang sa mga nagugulat. Actually, hindi na ho kayo dapat magulat sa inyo pong mga bill. Yung sa inyo pong electricity bill, tumaas po talaga. At yan pong paliwanag po ng ERC, alamin po natin ano nga ba ako ang dahilan kung bakit ang Meralco lang ang pinayagan gayong yung mga ilang ibang electric cooperatives ay hindi ho pinayagan na utay-utayin po yung pagbabayad ng mataas po na singil sa kuryente. Masyado namang malaki sa Meralco kaya? Ito rin walang kita sabi ni kaya nga ERC Chair so dapat mabigyang linaw po yan sapagkat siyempre iba yung sa probinsya, iba yung sa Metro Manila. Though, actually, ito, sample nga lang, sa Mindoro, mas mataas pa yung singil nila, singil ng kuryente doon kumpara dito sa Metro Manila. Sa Mindoro yun, Mindoro, di ba nabalot ng dilim yan? Oo, dyan sa... Ilang buwan ba? Sa may San Jose, Occidental Mindoro. At kami nga rin, tumaas yung bill talaga namin Biruin mo, nadagdagan ng 700. Diba? Yung iba nadagdagan ng 1,000. So, sige, maya-maya susubukan po natin sa... Hindi, kasi yung paggamit na rin ng aircon. Kasi dumaan nga yung tag-init. Sobrang init. Sobrang init. Kaya sobra rin ang gamit ng mga air condition at mga electric fan at iba pang mga cooling appliances. At maya-maya, magbabalik po muli ang Arangkada Balita makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Ang oras, 23 minuto bago sumapit ang ganap na alas 6. Arangkada Balita! Sa pagpapatuloy pa rin po ng mga balita ngayong pong araw na ito ng Huwebes, tila nagka-amnesia na ang Department of Justice sa kasong administratibo na isinampa ng Eternal Gardens laban sa dalawang piskal na umabuso umano sa kanilang kapangyarihan matapos ipakulong ang dalawang kawani ng Eternal Gardens o ng naturang himlayan dahil sa nawawalang lumang lapida. Pinaimbestigan sa DOJ ang nasabing kaso dahil umano sa illegal na pagpapaaresto at pagpapakulong kina Arnel Albuzo at Marisa San Diego ng mga piskal na sina Prosecutor 2 Edelwina Ebreo at Deputy City Prosecutor Evelyn Huelianos ng Batangas City Prosecution Office. Gayunman nagtataka si Attorney Alexis Oco, abogado ng Eternal Gardens na tumatayong legal counsel ni Albuzo at San Diego sa pagkakatenga ng kaso na noon pang Oktubre ng isang taon isinampa sa DOJ at mistulang inaalikabok na sa kagawaran. Iginit ni Atty. Oco na katarungan lamang ang kanilang hiling para sa dalawang empleyado ng nasabing himlayan na naagrabyado makarang ipakulong ng walang warrant at nakalabas matapos ang 3 araw at makapagpiyansa. Arangkada Balita! Samantala, tumaas naman ng 125 pesos ang presyo ng kada kilo ng farm gate price ng manok ngayong buwan. Ito naman ay batay sa price monitoring ng UBRA o itong United Broiler Raisers Association kumpara sa 90 pesos hanggang 95 pesos na farm gate price ng Oktubre ng nakalipas na taon hanggang nitong Abril. Ayon kay UBRA Chairman Attorney Bong Inchong, ang pagsipa ng presyo ng nasabing produkto ay resulta ng pagtaas naman ng demand sa manok. Mahanap anya ang mga consumer ng alternatibo sa karne ng baboy dahil nananatiling mataas ang presyo nito sa mga pamilihan bunsod ng epekto ng African Swine Fever. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa.
DWIZ Balita sa Ibang Bansa. Aabot sa 1,000 hayop ang kasamang natupok ng sumiklabang sunog sa Chatuchak Market sa Bangkok, Thailand. Kabilang sa mga naabo, mga ibon, aso, pusa, daga, pati ho ahas na nakakulong sa kanilang hawlan ng maganap ang trahedya. Dapat na nagsimula ang pagkalat ng apoy dahilan ng pagkalat ng apoy ay ang electrical short circuit. Kasunod ng trahedya, inanawagan ng mga residente sa mga otoridad na isara na ang pet zone ng palengke dahil sa mahirap na katayuan ng mga hayop na sinasabing dahilan din ng pagtaas ng bilang ng nagkakasakit at namamatay sa bansa. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Pumanaw na ang NBA legend na si Jerry West sa edad na 86. Ito naman ang kinumpirma ng Los Angeles Lakers bagamat hindi binanggit ang dahilan ng pagkamatay nitong si West. Nagsimula ang professional basketball career ni West noong 1960 kung saan hinirang siya bilang number 2 overall pick ng Lakers sa NBA draft. Sa walang dekadang paglalaro, nanalo ang tinaguriang Mr. Clutch ng 9 na kampeonato sa NBA bilang isang player, scout, coach, executive at consultant. Bukod dito, kilala rin si Mr. Clutch sa mundo ng basketball bilang inspirasyon ng logo ng NBA. Siya pala yun? Siya yun. Nakaganon? Taga-Lakers, nagda-dribble ng bola. Yun. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Napilitan ang P-pop girl group na BINI na itigil ang kanilang performance kagabi sa Musik Kalayaan Concert. Ito'y para na rin sa kaligtasan ng lahat ng nakiisa sa nasabing concert matapos nga magkagulo yung mga audience kung saan ang ilan sa mga fans ay umakyat pa sa scaffolding. Wala bang doon security, wala bang mga bouncer doon. Dahil dito nakiusap na ang ilang miyembro ng P-pop girl group sa mga audience na maging kalmado pero hindi naman nakinig ang ilan ho sa mga ito. Sa kabilang dito, nagpasalamat naman ng BINI sa lahat ng mga sumuporta sa kanila kagabi, ngunit binigyang diin ng grupo na mahalaga ang kaligtasan ng lahat. Arangkada Balita! At syempre, para sa ating viral news, nakakapasok din. Isang lalaki po dyan sa Cebu City. Tandaan mo to ikaw sino ka? Ang inaresto matapos itong suntukin. Ang 3 babae na kanyang nakasalubong sa magkakahiwalay na lugar. Isang 33 anyos, babibo ka na babae na naglalakad lamang dito sa may bagi ng barangay Cogon Ramos ang unang biktima na bigla na lang siniko ng suspect sa kaliwang mata. Aba naman! Ang ikalawang biktima naman po ay isang 20 anyos na babae na sinuntok ng suspect sa ilong sa bagi ng Osmeña Boulevard. Panghuli! Nakakatuwa to pero hindi talaga to nakakatuwa Ang isang 22 anyos na sinuntok naman sa kaliwang mata rin. Dahilan ng suspect, ayaw nito sa magagandang Naku, buti na lang. Hindi pa ako nakapunta ng Cebu. Dahil umano sa pagiging peke. Ano ibig sabihin doon? Peke? Oo. Sa ngayon, patuloy pang iniimbestigahan ng mga pulis ang insidente ng pananakit ng suspect na nahaharap sa reklamong multiple serious physical injuries. Pambira. Grabe naman Iba to. trip ni Kuya. Oo. Iba ka rin no? Nasaan na si Kuya? Balikan na lang siya. Sikuhin din. Sikuhin din. Ay, nako. Siya. Tayo po ay pansamantala na pong nagpapaalam at sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at LU23, kami po ang inyong mga nakasama. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na ang Tol. Kasama po, Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. At pagsapit naman po ng alas 7 ng umaga, panibang bugso ng balitaan. Kasama naman si John Ibanez sa Pasada Balita.
Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.